Mga katoto, galing na tayo sa Hulugan Falls. So papunta tayo ngayon sa Aliw Falls. Lapit lang, 6 minutes lang dun sa may barangay. So Pilgrim's Dream. So ito siya. So dun kami nang galing sa sa Hulugan Falls. Pasok tayo dito sa Pilgrim's Dream. Tara. So may fountain. Tapos doon na rin kayo magpa-park siya. Parking po left side. Tapos pag mag-out na kayo, sir, balik niyo po yung papel dito. Ito. Papapirmahan ba namin sa kanila? Okay. Thank you, sir. Yeah. Parking. Ito na parking. Yeah. Eh, dapat to ka pumasok. Hindi, meron din dito. Sabi sa reception. Yun na yung parking. Reception. Ayun na, reception. Reception. Pwede tayo dyan mag-video bon. Palipad ka ng drone mamaya. Video bond. Ha? Oo, pwede dito. Private naman to eh. Hindi ka maliligaw sa Aliw Falls kapag nasa loob ka ng Pilgrim's Dream. Kasi andito yung mapa, makikita mo yung falls. So sabi nila 20 minutes walk lang daw ito mula sa reception. So tingnan natin kung 20 minutes nga. So lakarin natin. So tara na mga katoto. Tinawag din itong Aliw Falls kasi nakakaaliw pagmasdan ng falls. And ang lugar na ito ay isang eco farm. So maraming activities din na po pwedeng gawin. Sa taas nito merong mga zip line. And then meron ding sports activity like may mga ATVs. Pwede kang magrenta ng ATVs dito. Mga all-terrain vehicle. After mong umakyat dito sa may helicopter at sa may helipad, kung makikita mo dito yung pyramid. So, replica siya. Pyramid nasa iba. The Great Pyramid. Tapos maglalakad pa tayo mga 20 minutes papunta dun sa falls mismo. So, may mga trek pa rin tayong gagawin. Tara na mga katoto.
Pag na-reach nyo na ang portion na to, so pwede kayong dumaan doon sa way ng Forest Camp. Ito yung lugar kung saan po pwedeng mag-camp. Pwede rin dito sa side na to sa Dream Falls. Medyo mataas-taas na portion yung Forest Camp. Pero both ways, pwede kayong dumaan. So meron din kami nakita na tindahan ng buko tsaka bibingka, pero usually weekend daw ito. Ang presyo ng bibingka ay 300 and ang tubig naman ay 20 pesos. So medyo mas mura ang tubig dito compared sa reception. So mga 5 to 10 minutes mararating na natin ang falls. So gumagawa din sila ng art dito bago bumaba ng falls. And yun, medyo malapit na tayo. So naririnig na namin ang lagaslas ng tubig. Katulad ng parati nating ipinaalala sa ating mga katoto, iwasan natin magtapon ng mga basura saan man tayong pumunta, lalo na sa mga tourist spots na kagaya nito. So, ang ginagawa namin, pinupulot namin yung mga basura, and then itinatapon namin sa tamang tapunan ng basura. Katulad nito, may portion naman na po pwede ka magtapon. So, pwede yung itapos mga ganito. So, yun, lalagay natin dito. Lalagay natin. Ikot natin. So, ganoon. Mamaya kukunin pa rin natin yan sana. Ayun, tapos na ang adventure natin dito sa Aliw Falls mga katoto. Sa totoo lang, hindi lang ito basta trip o lakad. May baon din kaming realization ni Katoto Lex Pogue. Una sa lahat, ang paglalakad papunta dito ay hindi biro. Kailangan mong mag-effort.
tagaktak ang pawis bago mo marating ang falls. Pero habang tumatagal, napapansin mo parang buhay lang din. Hindi lahat ng daan patag. Minsan kailangan mong madapa, madulas, or pagpawisan para marating yung magandang dulo. Pagdating mo sa falls, marirealize mo na worth it lahat yung pagod. Yung pawis, yung kaba, biglang nawawala sa isang tanawin na parang niyayakap ka ng kalikasan. Ang lamig ng hangin, ang lakas ng bagsak ng waterfalls. Kaya hanggang sa muli, ito po si Katotoyo kasama si Katoto Lex at ito ang Katoto Brothers Adventure. Maraming salamat.